Dahil nakakasawa na rin yung puro karne na lang yung ulam guys, kaya ngayong araw ay nagluto ako ng hapunan na gulay dito sa bahay. Kaya alas 3 pa lang ng hapon ay diretso na tayong pumunta dito sa bukid para maghanap na ng gulay na pwede nating maluto mamaya. Pero bago nga pala tayo maghanap guys ay magkuha muna tayo ng buko kasi na-miss ko rin to kasi ilang araw na rin akong hindi nakapunta dito sa bukid. Wala nga pala muna yung intro natin na sisimulan natin sa magandang umaga kasi gabi naman tayo magluluto ngayon. Hindi din naman talaga nakakasawa yung buko dito sa bukid guys kasi sobrang presko pa talaga. Lalo na kasi ikaw pa talaga yung mismong kukuha sa puno niya. Kaya isa din talaga to sa pinakamaganda dito sa probinsya kasi maraming libre. Kaya pagkatapos nga nating kumain ay diretso na rin tayo maghanap ng gulay na pwede nating madala mamaya. At ito nga pala yung unang nakita natin, itong talbos ng gabi. Sari-saring gulay nga pala yung hahanapin natin ngayon dito sa bukid guys, at pagkatapos ay gagataan natin. Kaya sa ilang minuto lang ay ganito na nga pala karami yung nakuha natin. Kaya sakto din ay nakakita tayo dito ng dalawang niyog kaya binalatan na rin natin yung isa. Isa nga lang pala yung binalatan natin dyan guys kasi yung isa iwan natin at yung isa lang yung dadalhin natin. Sakto din sa ganitong oras maghanap ng gulay dito sa bukid guys kasi hindi na masyadong masakit yung sikat ng araw. Na-miss ko rin talaga yung mga ulam na gulay, lalo na ilang araw na rin tayong nag-uulam ng karne. Dahil sunod-sunod ba naman yung pistahan dito sa amin lugar. Dahil alam naman talaga natin kapag mga pistahan ay hindi mawala yung lechon at lalo na yung ibang putahe pa ng karne. Kaya pagkatapos nga natin nabalatan ang niyog ay ito naman yung sunod na nakuha natin, itong puso ng saging. At sunod na nga rin pala tayo nakakita dito sa bukid ng mga malunggay. Kaya kapag hindi ka lang talaga maarte sa probinsya guys ay talagang mabubuhay ka dito. Basta't kumakain ka lang talaga ng gulay at iba pa. Dahil dito talaga sa aming probinsya ay napakaraming libre pero marami ding gulay na wala dito sa aming bukid. Kaya pagkatapos nga natin nanguha ng malunggay ay nanguha naman tayo dito ng papaya. At dahil nga kompleto na yung gulay na lulutuin natin kaya diretso na tayong umuwi sa bahay at meron nga rin pala tayong dalang tanglad. At pagdating nga natin dito sa bahay ay diretso na nating nilabas yung dala nating mga gulay para matrabaho na rin natin at makapagsimula na tayong magluto. Hindi ko na nga pala isa-isahin guys kung ano yung mga nakuha nating gulay kasi nakita nyo naman kanina. Kaya pagkatapos nga natin nilabas yung mga gulay ay diretso na rin natin kinudkod itong niyog. Madali nga lang din pala tayong matapos sa pagkudkod nitong niyog guys kasi matalas din tong pangkudkod ni tatay. Dahil nga may apoy-apoy na dyan sa likod ko kasi nagsaing muna ako bago ako nagkudkod dito sa niyog para mamaya kapag maluto na yung gulay ay diretso na lang din tayong kumain. Kaya pagkatapos ay tinadtad lang din natin sa maliliit itong puso ng saging. Maganda din kasi yung maliit yung pagkahiwa nito para mabilis lang din tong lumambot. Kaya ganyan nga lang pala kabisik gayatin yung puso ng saging guys. At sunod na nga rin pala natin binalatan itong papaya na nakuha natin kanina. At ganyan nga lang din kadali gayatin yan. Ang mahirap lang dyan kapag mapurol yung kutsilyong gamit mo. Katulad sa kutsilyo na ginamit ko talagang pagpapawisan ka dyan. At sunod na nga rin pala tayo nagayat ng mga ricados na gagamitin natin mamaya. Bawang at luya nga pala yung gagamitin natin pang dagdag aroma. Ganito din talaga ako magluto ng gulay guys, lalo na kapag may gata gusto ko talaga yung mayroong bawang at luya. Talagang maganda to sila ipares tatlo sa tanglad. Ganyang hiwa lang ay okay na yan. Kaya sunod naman natin pinalabas yung gata sa nakudkod nating niyog kanina. Dalawang beses nga pala natin tong pagatain guys kasi yung pangalawang gata yung unang isasabaw natin. Ito nga pala yung gata na tinatawag dito sa amin na espiso at ito naman yung last nating ilalagay. Kaya the best talaga yung ulam na mayroong gata kasi isa sa mga paborito ko. At ito na nga pala yung pangalawang piga natin guys. Dinamihan ko lang ng sabaw para hindi na tayo maglagay ng tubig mamaya. Kaya sinalang na rin natin yung kaldero para painitin at sunod naman tayo maglagay ng mantika. Use oil nga pala yung ginamit natin dyan pero okay lang yan kasi nilutuan lang din naman yan ng karne ng baboy. Ginisa nga lang din pala natin saglit yung bawang at luya at sunod naman natin nilagay yung pangalawang gata. Talagang pagkalagay ko sa gata guys ay talagang lumalabas yung aroma ng luya. Kaya habang pakuluan natin yung gata guys ay isabay na rin natin tong puso ng saging at nahugasan na nga rin pala natin to kanina. Kaya habang pinapakuluan natin ay nagpatulong na rin ako dito sa lula ko na itali itong talbos ng gabi. Kailangan din kasi muna natin tong itali-tali bago natin ilagay at pakuluan. Kaya sa ilang minutong pagpapakulo lang guys ay binuksan na rin natin at sunod na rin natin nilagay yung tanglad at yung papaya na nahiwa natin kanina. Hindi ko lang pala sinabay yung papaya sa puso ng saging kanina kasi mas mabilis lang din lumambot yung papaya. At naglagay na nga rin pala tayo ng asin para meron ng lasa at sunod naman natin ilagay itong talbos ng gabi. Bago nga pala natin to nilagay ang talbos ng gabi guys ay pinakuluan muna natin na nasa mga 5 minutes. At dahil tingin ko malambot na yung talbos ng gabi kaya sunod naman natin ilagay itong malunggay. Medyo marami-raming malunggay nga pala yung nakuha natin. Maganda nga to, maraming malunggay mas masarap. At dahil luto na yung mga gulay natin guys kaya sunod naman natin nilagay itong pinakaunang gata. At syempre hindi pwede mawala yung magic sarap natin dyan. Kaya habang pinapakuluan natin saglit ay halo-haloin lang din natin at okay na yan. Kaya nung nahango na nga natin guys ay nagsali na rin ako dito sa malalim na plato para makakain na rin kami. Dahil sakto din talaga na merong bahaw na kanin dito sa bahay kaya ito yung inuna ko kasi masarap to ipares sa mainit na sabaw. At meron nga rin palang natirang tuyo dito kaya sakto din to ipares sa gulay. Bantahang.
Kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys, maraming salamat palagi sa panonood nyo at huwag nyo naman kalimutan i-share ang video natin ngayon. Maraming salamat po, I love you.